Pansamantalang ipinatigil ng National Commission for Culture and the Arts ang konstruksyon ng isang high-rise condominium building sa Santa Ana, Maynila. Ito ang balita ni Victor Cozare. Sa bisa ng cease and desist order na inilabas ng National Commission for Culture and the Arts noong October 7, pansamantalang ipinatitigil ang pagtatayo ng isang high-rise condominium building sa Santa Ana, Maynila na una nang idineklarang isang heritage zone. Ang itinatayong gusali ay pag-aari ng CDC Holdings Incorporated. Nag-ugat ang pagpapatigil sa konstruksyon sa petisyon ng Santa Ana Heritage Tourism na kumukwestiyon sa pagpapatayo ng gusali. All we wanted CDC Holdings to do from the beginning is comply with the archaeological impact assessment. And they didn't do it, although National Museum met with them since August last year. Sa kautosang inilabas ng NCCA, tinukoy nito na ang Santa Ana ay isang archaeological site at sakop nito ang lugar na pinagtatayuan ng gusali. Sa ilalim ng Republic Act 10066 o ang Natural Heritage Act of 2009, maaaring maglabas ng cease and desist order ang isang cultural agency kung nanganganib na masira ang physical integrity ng isang national cultural treasure o mahahalagang cultural properties. Actually, as far as archaeological sites are concerned, we all know that Santa Ana is very rich with archaeological sites. But the problem is we don't know yet the extent of the archaeological sites. So the plan of the National Museum is to do some surveys so that we can really pinpoint the exact archaeological sites, and probably in the future we can declare Santa Ana as archaeological reservation or under the category of heritage zone. Nanindigan ang Santa Ana Heritage Tourism na hindi sila tutol sa anumang development kung ito'y sang-ayon sa batas at hindi nilalapastangan ang isang heritage zone. Kapag idineklarang heritage zone ang isang lugar, may limit din ang taas ng mga itatayong gusali. If they were legally obtained, there's nothing much I can do about it. But certainly what we don't want is a Torre de Manila in Santa Ana, where these developers are just assuming they can build 30 stories without even applying for an exemption, without even applying for a permit. Can you imagine? They've been selling condos since 2 years ago. Itinakda ang pagdinig kaugnay sa ipinatigil na konstruksyon sa mga susunod na linggo. Nakatakda namang maglagay ng marker ang National Historical Commission of the Philippines bilang katibayan na heritage zone ang Santa Ana sa Maynila. Victor Cozare, UNTV News, Worldwide.